Six impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Talerang. Una, siksik, umaapaw. Ayan, noong araw ng bagong taon, kami po'y mawabati ng maligaya at manigong bagong taon sa lahat po ng ating mga kakampi at mga kaibigan sa ating probinsya ng Cagayan. Unang-una ang aming pagbati sa aming ama ng probinsya. Happy New Year, sir. Walang iba kundi si Governor Manuel Mamba. And of course, sa ating napakagwapo na siya po ang ating tinitingalang naglilingkod sa bayan, ang ating ama ng probinsya. Walang iba kundi si Governor Manuel Mamba. Of course, walang iba kundi si Sir Darwin Sacrament. At ang pangunguna ng ating ama ng ating CPIO, yung guwapo at matikas, walang iba kundi si Carlo G. Sending. At sa lahat po na nandito ngayon, sa lahat po ng heads, at sa lahat po ng ating mga kasama na naglilingkod sa bayan, kami po'y bumabati sa inyong lahat ng maligayang bagong taon po. Ito na naman po ang Task Force Lingkod Cagayan upang magbahagi ng unang serye ng aming paglilingkod sa bayan. Pinabati po namin lahat ang ating mga Cagayanos sa katatapos lang po ng pag-celebrate ng bagong taon. Pag-usapan po natin kung ano po ang nangyari naganap po ng itong bagong taon. At of course, makakasama pa rin natin ang team ng ating Task Force Lingkod Cagayan at yung magigiting na naglilingkod bayan 24 oras. Ayan. So, makakasama po natin ngayong muli ang team po ng Task Force Lingkod Cagayan upang magbahagi po at magbalita kung ano po ang aming ginawa ng mula po no Pasko hanggang ngayong bagong taon. Ayan. Gaya po ng sinabi ko, napatuloy pa rin ang paglilingkod bayan ng ating ama ng probinsya. Walang iba kundi si Governor Manuel Mamba sa kanyang pangungunang paglingkod bayan. Okay, ngayong umaga ay makakasama po natin ang magaganda at mga sexy na Task Force Lingkod Cagayan personnels, mga medics po. Sila po ang kaagapay po natin sa pagbabantay ng COVID-19, pagbabantay po sa lahat po ng mga checkpoints sa ating lalawigan ng Cagayan. At sila po ay magbabahagi din po tungkol sa kanilang pag-duty, pagbibigay serbisyo nung nakaraang Pasko at bagong taon. Ayan. Ayan. So, good morning. Kasamang Steph at kasamang Joy. Magandang umaga po, Sir Arnold. Ayan. Maganda at masaya tayo lagi, ano? Dahil ang Task Force Lingkod Cagayan ay 24 oras na nagbibigay serbisyo sa ating lahat mga Cagayanos. Ano po? At kami po ay magkwentuhan at magbahagi po ng impormasyon tungkol po sa ginawa po nating pagbabantay sa mga pagpapaputok ng bagong taon. Ano po? Dahil alam po natin na pinagbabawal po ng ating ama, na-control natin, ngunit meron pa rin mga pasaway, siyempre. Yung mga ginawa nating pagbabantay sa mga liblib na lugar, sa mga barangay, ganoon na rin dito sa syudad ng Tuguegarao, ay nabantayan natin at na-monitor yung mga pagpapaputok ng mga iba't ibang uri ng paputok. Ano po? Kayo din ba ay nagpaputok nung bagong taon? Or kayo ay naputokan? Pareho, sir. Ayaw. Okay, hindi bale kung sa loob o sa labas ba yon? Sa labas, sir. Ayan, sa labas. Mahirap magpaputok sa loob kasi Hindi maraming madadamay. Ano? Ayan. Okay, so mapag-usapan natin, Ma'am Joy, yung duty noong nakaraang bagong taon
na hindi po lingid sa ating lahat ng kalaman ng ating mga kababayang Cagayanos na ang Task Force Lingkod Cagayan ay 24 oras. Ha? Yes. Hindi po tayo nawalan po ng oras na pagmonitor at pagbantay sa ating mga kababayang Cagayanos. Numampay apo no kasanot ti rigat iti tayo pa nagserbisyo gapu iti kanayon nga tudo ken naglabas nga layos ket patuloy pa rin ang ating pagbibigay lingkod bayan dahil ang ating ama ng probinsya ay siya po ang kasama po natin na taos-pusong naglilingkod sa ating mga Cagayanos. Ayan. So yung magkipagkwentuhan tayo sa mga ating mga personals ng Task Force Lingkod Cagayan na nakabase sa Tugigaraw at Igig kung ano po ang kanilang nagawa at ginawa po noong nakaraang bagong taon. Yan sir. Good morning ulit sir sa ating mga pakinig at sa inyo na rin. Yes. Unang-una sir sa lahat, hindi pa rin po nawala ang checkpoint, ang mga nag-duty pa sa checkpoint kahit po magbabagong taon. At alam po natin sir na bago po magbagong taon, umulan po ng malakas na sanhi po ng pagtaas po ulit ng tubig. Hindi po yun nawala ang coordination po sa mga PDMOS, MDMOS, tsaka mga barangays po. Hindi rin po nawala ang coordination po sa PNP natin, sa ibang ahensya po na uniform personnel. At hindi rin po nawala yung pagpapaalala po sa ating mga mamamayan, kababayan na iwasan po ang pagpapaputok. Na-lesson naman po, pero meron pa rin sir, syempre. Ayan. Napakalaking bagay ang role ng Task Force Lingkod Cagayan, Yes dahil doon po. sa pagbibigay pa rin ng impormasyon at babala sa ating mga kababayan na umiwas po sa delikadong pagpapaputok ng anumang uri ng paputok nung nakaraang bagong taon na kasamang Joy. Yes sir. At ang magandang balita sir, wala po kaming niresponde na biktima po ng paputok ng bagong taon. Yun ang Ayan napakaganda. Yes po. Ayun, magandang balita yan. Kasamang Joy, although meron ding iilan-ilan na hindi na iwasang nagkaroon po ng hindi malubha naman. Yes po. Gaya po yung mga tinamaan po ng ligaw na bala, wala naman tayo. Wala naman sir. Ayan, salamat naman at naiwasan natin or nakontrol man lang yung mga pangyaring hindi inaasahan na hindi nakapagbibigat, nakapagdudulot ng delikadong sitwasyon ng ating mga kababayang Cagayanos. Yes. Although sa ating mga ibang mga kapwa Pilipino, hindi pa rin naiiwasan yung mga pangyayaring hindi inaasahan, na meron pa rin nadisgrasya sa mga paputok, yung malalakas na paputok. Although yan man ay inutos po ng ating presidente mismo ng Pilipinas na ipigbabawal ang ating paggamit or paggamit ng mga iba't ibang uri ng paputok. Kaya sa ating mga Cagayanos na patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Task Force Lingkod Cagayan, patuloy po sana kayong makinig at manood dito po sa live via Facebook po tayo through Cagayan Provincial Information Office para makatulong po kami sa mga anumang impormasyon na maaari pong makatulong po sa ating lahat. And of course, kasama din natin ang ating medic sa istasyon ng Tugigaraw na naka-duty rin noong Pasko at bagong taon. Si Ma'am Steph, napakaganda, napaka-sexy. Yes, sir. Good morning. Good morning, po. Steph. Yes, sir. Duty ko po kasi noong 24. Ayan. So far naman po, wala tayong casualty. Kasi po, lahat naman po ng ginawa po ng task force is pinalalahanan po yung mga kababayan natin na dapat po ma-minimize yung paputok para po hindi tayo magkaroon ng casualty po. Ayun. So ayun naman po, yun nga, walang nadisgrasya. Opo. Ayun. Walang naputukan. Wala naman sir. Ibang paputok ata. Hindi bale. Safe yun. Opo. Kung gumamit sila ng safe Sabi nga nila, gears. prevention is better than cure. Ayun. Ayun. So, gaya po ng nasabi ng kasama nating si Esther, na naiwasan po natin dahil sa pagbibigay ng impormasyon ng babala sa ating mga kapwa Cagayanos na maiwasan natin ang disgrasya dahil sa paggamit ng malalakas na uri ng paputok. Kaya
napakaganda rin po. Hindi lang po yan mga kapatid, ano po, yung pagsunog na lang, ano po, yung usok na idinudulot po ng gaano karami, gaano karami at kilos ng ilang kilos po ng pulbura na nasunog po, ano. Kung i-imaginin po natin na buong mundo sabay-sabay po na magpapaputok ng iba't ibang uri ng paputok, naku po, Diyos ko, dahil minsan nagsisihan po tayo na yung dahil sa pagbabago ng panahon, hindi ba natin alam na isa rin po itong pagpaputok dahil sa sobrang dami ng usok na naidudulot po ng fireworks, kung ano-ano pong mga ginamit po sa pag-welcome po ng bagong taon, ano. Buti na lang at naiiwasan na po yung iba. Ang ginagawang tradisyon minsan ay nagsusunog pa ng mga gulong, kung ano-ano pong mga sinusunog upang sila po ay mag-celebrate lang ng bagong taon. Pero sa tingin ko po, maling-mali po yun, ano po, dahil nagdudulot po yan sa ating hindi magandang health, ano. Hindi lang po yun dahil sinasabi natin na bakit ganito, bakit ganon, bakit may baha, bakit may landslide. Hindi po dahil tayo po ang gumagawa rin. Tayo po ang gumagawa sa ating sariling mga problemas, mga kababayan at mga kapatid na Pilipino at sa buong mundo, ano po. Dahil sa sobrang dami ng usok, ayan, napapaulan na wala sa oras at napapahaba yung ulan, siyang sanhi po ng napapahabang baha din, ano po. At sino rin po ang naghihirap, Sino rin po ang naapektuhan kundi tayo din lang. Ayan, kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng nangunguna at mga leaders natin na kontra sa mga paputok. Pabor po sa atin lahat yan dahil wala pong maidulot na maganda, ano po. Although sabi nga nila pati nga yung Torotot ay nakontrol na rin, at least yung Torotot ay ingay liman lang, dahil sa dinadanas po natin na COVID-19, kontrolado po lang tayo, pero meron pa rin pasaway, merong may party-party pa rin, minsan hindi natin naiiwasan sa mga barangay captain, sa mga LGUs, na wag naman tayong hindi patas, ano po. Maraming balita po at maraming pruweba na si barangay captain ay may pinapaboran, lalong-lalo na po yung mga pagdating ng mga kapamilya na galing sa labas ng probinsya ng Cagayan. Umuwi po sila ng Pasko at Bagong Taon, ngunit wala ng quarantine, ano? Ano ba naman yan, Kap? Walang palakasan. Sakit pa rin yan na nagdudulot po sa ating lahat. Walang sinasanto ang COVID-19. Kung tayo po'y magsilbi, patas lang po. Sa mga nakikinig pong mga barangay captains dyan, mga barangay officials, oy, huwag po tayong unfair sa ating mga lipunan. Kung may mga dumarating po na galing sa ibang probinsya or sa Manila, kinuarantin mo si Juan, bakit hindi i-quarantine si Pedro, Pare-parehas lang po tayo maglilingkod sa bayan ng tama at wasto, ano po. Walang palakasan po dyan. Maaari nyo pong i-text sa amin, sa hotline po ng ating mahal na governor, yung mga pasaway na governor, yung mga pasaway na naglilingkod sa bayan dyan, yung mga barangay captains, mayor at kung ano-ano pa. I-text po natin sa mahal nating governor para malalaman natin po kung tama po ang ginagawa ng ating mga lingkod bayan. Wala pong excuse sa COVID-19, May mga kilala tayo dyan, barangay captain, Huwag mong gawin yan, Kap, patas lang po tayo magserbisyo sa ating mga kapwa Pilipino at kapwa Cagayanos, ano po. Marami pong report dyan na porke kamag-anak kakampi mo, Kap, hindi mo na kino-quarantine. Malay natin siya yung magkalat ng COVID-19 sa ating barangay,
So yung mga may nalalaman dyan, ng mga kabarangay dyan, saan mang barangay po tayo, saan mang bayan, i-text lang po sa number po ni ang ating ama ng probinsya, si Governor Manuel Mamba. O maaari din po sa aming hotline para malalaman po natin at ma-check natin yung mga pasaway ng barangay captains. Ay, patas lang po tayo dahil bagong taon. Tayo po'y magsama-sama at magkaisa't labanan ng COVID-19. Dahil ito na naman, bagong taon, kailangan may bagong pag-asa. Ano po? So, gaya po ng sinabi po ng ating mga kasamahan ng Task Force Lingkod Cagayan, hindi po kami magsasawang maglilingkod sa bayan. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa mga checkpoints. Yung mga ating mga LGUs, ang ating mga MHO, ang ating municipal health officers, mga nangunguna po sa medical, dapat po pantay po tayo ang pag-treat sa ating mga kababayan. Ano po? Wala pong pasaway at walang palakasan po. Ano po? Kung kinakailangan i-quarantine yan. Kung anak man yan ni mayor or anak man yan ni vice mayor or sino man po, ay wala pong palakasan. Ano po? Pantay-pantay lang po tayo. Parehas ang batas. Kahit sino pong may anak niyan, kahit sinong opisyal po, at kung kinakailangan po nating bigyan ng patas na laban, patas lang din naman. Ano po? Okay, so itong unang araw at unang serbisyo ng ating Task Force Lingkod Cagayan ngayong bagong taon, ang bagong taon January 4, 2021. Kami po'y bumabati sa inyong lahat ng maligaya at manigong bagong taon sa ating pong lahat. At ito po, kami po'y magpapaalam muli pansamantala dahil ito lang po yung opening ng aming programa sa susunod po sa Miyerkules. Ay maaari na naman natin pag-usapan ang ibang uri ng sakit na amin pong ipagkukwento, share sa inyo tungkol po sa iba't ibang klase ng sakit na napapanahon po ng taglamig ngayong Enero, mga hanggang Pebrero siguro malamig pa rin. Ano po? Okay, so sa ngalan po ng aming ama ng probinsya, si Governor Manuel Mamba, at ang aming head, si Sir Roeli Rapsing, lahat po ng empleyado ng Kapitolyo na patuloy na naman po naglilingkod sa ating bayan. Sana po maging ligtas po tayong lahat. Ano po? Mag-iingat pa rin tayo sa sakit na COVID-19. Dahil taglamig po, maaaring magdulot po ng iba't ibang uri ng sakit din po itong dinadala po ng taglamig ngayong buwan ng Enero. Ano po? Okay, so Happy New Year po sa ating lahat. Mag-iingat at po tayong lahat. Ang Task Force Lingkod Cagayan na hindi magsasawang magbibigay ng tulong emergency 24 oras. Tumawag lang po sa aming mga hotlines upang paglingkuran po ang ating mga kababayan Cagayanos. Ano po? Okay, so sa lahat po ng nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa programa ng Facebook Live ng Task Force Lingkod Cagayan, sana po huwag kayong magsasawang susubaybay sa aming programa upang magbigay at maghatid po ng iba't ibang impormasyon. Sa susunod po natin pagkikita po ay mapapag-usapan natin ang isang uri na naman po ng sakit. Okay, binabati namin lahat kayo. Sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan na nanonood, sa lahat po ng mga nagbibigay serbisyo, sa lahat po ng mga kababayan Cagayanos, God bless po sa ating lahat. Ano po? At huwag po tayo magsasawang magtulungan. Magkaisa po tayo para labanan po itong COVID-19. At mag-ingat din po tayo sa anumang klase ng sakit. Dapat lagi tayong malakas at kakain ng masustansyang pagkain. Ano po? Okay, sa lahat po ng sumusubaybay sa aming programa ng Task Force Lingkod Cagayan, huwag kayong magsasawa po. Ano po? Dahil patuloy lang po kaming magbibigay ng mga impormasyon
at magsiservisyo ng mga emergencies. Kung kinakailangan nyo po ang tulong ng Task Force Lingkod Cagayan, tawag lang po kayo sa aming mga hotlines. Ano po? At kami po ay 24 oras na nagbibigay serbisyo. Ano po? At sa mga staff ng Cagayan Provincial Information Office, Happy New Year po sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo, wala din po kami dito. Maraming salamat sa inyo. At patuloy po tayong magbibigay ng tulong itong mula ngayon na bagong taon hanggang tayo po'y maglilingkod sa bayan. Sa ngalan po ng ating ama ng probinsya, si Governor Manuel Mamba, ang nagsasabing manigong bagong taon sa ating lahat. Mga Cagayanos, kapit lang po, tuloy ang buhay. Sa ngalan po ng Task Force Lingkod Cagayan, huwag kayo po sanang magsasawang tumawag po sa amin or sumanggunin po sa lahat po ng istasyon na nakatalaga po sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Cagayan. 24 oras po na nakabukas po ang aming mga pintuan upang maglingkod sa bayan. Ano po? Sa mga OFWs, sa mga kasamang magsasaka, mangingisda, mag-ingat po tayo. Ano po? Dahil medyo malalaki pa yata ang ating mga alon. Ingat-ingat po tayo sa ating pangingisda dahil hindi lang sa malaking alon ay malamig pang panahon. Okay, sa ngalan po ng Task Force Lingkod Cagayan, manigong bagong taon at bagong pag-asa. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Task Force Lingkod Cagayan. Ito yung kaibigan Arnold Azucena po lamang. Task Force Lingkod Cagayan. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.